Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kung mapapansin ninyo, inimita ko yung talagang mga sumuporta nito nakaraang election, nagpakapagod. So, ito yung mga urban poor, members, pati yung kababayan na kasama ni Ruth, sila ni Johnny, nagtatrabaho. Partner niya ng mga urban poor. And then, yung mga sumuporta na kagawad, nandito rin po sila. Meron po mga darating na nagte-text pa lang. Gusto ko mapili ninyo na ngayon kayo yung importante. Katulad ng sinabi ko noon, meeting the advance na ang butante ang importante, hindi ang kandidato. Ganon din ngayon, kayo ang importante, hindi ako. Instrumento lang ako sa mga gagawin natin na mga pagbabago dito sa lungsod. So, lalo-lalo of course sa aking pamilya, and of course sa UBJP, yung ating partido ngayon na kinahanipan sa ating mga kasamahan, and then kay Mayor Cruz, kay Vice Mayor Mada, kay Ma'am Lucia. Kanina actually bago ko nandito, rin tayo sa mga ustads. Nagkataon, nandyan ngayon yung mukti, nandyan yung wali sa taas. In fact, sinabi ko sa kanila, ngayon nanalo kami, party ninyo kami as UBJP. So, sana kung may mga pagkakamali kami, sabi ko, during the time na nakaupo kami, sitayin nyo kami. Yun ang sinabi ko sa kanila. At ganoon din kayo. Kung makaupo na kami at medyo nakalimutan yung mga programa o medyo nalilihis kami ng daan, then please, sitayin nyo kami para minsan yung ibang tao nakakalimutan at hindi naalala. So yung programa natin, inshallah, tuloy-tuloy yan. Kailangan matupad dyan. Ang sinabi ko nga nung meeting niya, hindi lang yan plataforma de gobyerno. Yan ay isang agenda. Kumbaga pa sa simpleng pananaw, yung agenda kailangan pag-usapan, di ba? So katulad sa meeting, ano ba ang agenda natin? Number 1, number 2, so lahat na yan pag-usapan. Hindi lang yan patalastas. Hindi lang yung pampabango. So ngayon, ang pinoproblema ko, yung programa ko para sa mga mahihirap na kutabatenyo. Yung nasa urban poor, yung mga nasa laylayan, kumbaga, hindi naman oppressed, marginalized lang. So ano yung gagawin natin dyan? Yung pautang na walang may bayad, wala na interest. So, tumawag na ako sa mga kaibigan ko noon sa social enterprise na nasa Manila. Pinadala nila ako ng mga ordinance, pero iba yung gusto ko mangyari. So, gagawa tayo immediately ng ordinance kung paano may sakatuparan yung pautang na walang interest. And then yung babahay, palupa at yung public cemetery. Pero doon tayo sa mauna sa pautang na walang interest, yung kabuhayan. Ngayon yung kabuhayan na yan, kailangan ninyo yung dalawang klase yan. May group na pag-utang at meron din individual. So yung mga grupo, halimbawa, meron naman Urban Poor Federation Co-op, meron na ngayong Co-op. Pero dapat yung bawat isa, meron din sarili kung gusto ninyo. Like for instance, let's say yung RH1. Sabi ng RH1 PNPC, o yun. Ano yung grupo ninyo dyan na gusto ninyong makapil? So mag-usap-usap kayo. Ngayon pa lang pag-usapan nyo na. Para kumbaga pa, pag-open ng system, nandyan ka agad kayo. Yung pautang na walang interest, yan ang unahin natin. So I hope ready kayo. Ang pangit dyan, para sa inyo yan, baka unahin kayo ng iba. So I challenge yung mga kasama dito na kumbaga pa, ano ba gagawin nyo? Kasi ang tanong ngayon, mahirap tayo, urban poor. Paano tayo mayangat? Paano ma-break yung chain ng poverty ng bawat isa? Yun ang pinaka-challenge. Pobre ang lolo mo, pobre ka.
maranasan o malasap yung sarap ng pagiging may kaya. Hindi naman mayaman, at least may disenteng pamumuhay. Nasabi ko yan dahil pinagdaanan ko rin yan eh. Pinagdaanan ko rin maging mahirap. Marunong ako magluto ng yung siring ng kahoy, pinupukpok. Naranasan namin magpuasa na isang pupuyo, 3 tao. Pag magluto kami na ng marang, hindi ko kalimutan, buto ng marang, nagbibilangan kami yan para walang lamangan. Yeah, so hindi ako naging abogado na sagana. Nag-aaral ako ng college, pati yung asawa ko, scholar kami. So yun yung storya ng buhay ko. So, kayo ngayon, I know, hindi ko naman kayo minamali, pero marami pa rin na nasa ilalim. So, paano kayo mailangat? Ang isang binabati ko dito, si Joy. At least, nag-iisa lang yung anak niya, engineer na. So, somehow, nakalampas na siya sa sitwasyon. Pwede na siya ngayon, wala siya paaralin. Yung may ipon nila, pwede na pagbiyahe-biyahe. Diba? Enjoy life, kumbaga. So, ang sa akin, nandiyan ngayon yung opportunity. Paano nyo susugaban na magamit nyo? Paano ninyo gagamitin ang resources ng gobyerno na makaangat kayo? So, yan yung kailangan natin gawin. So, nasa inyo ang challenge. Yung pautang na walang interest, that's an Islamic financial system. Islamic concept yan. Hindi ibig sabihin na basta-basta ka pautangin. I-pitch niyo yung idea. Ano ba gusto mong negosyo? Ngayon, kung may kakulangan ng training, bibigyan kayo ng training ng gobyerno. Okay? Ngayon, pag nagkaumpisa na kayo, anong equipment ang medyo may mag-donate? So, kakailangan natin yun. Pag naglargada na yan, ito na yung utangin mo, yung capital mo, yung working capital. Ngayon, habang nagninegosyo, pag may problema, like kulang ng supplier o saan magdami pa yung bentahan, meron tayong tinatawag na mentoring program. Hindi kayo bibitawan ng program, kumbaga hanggat hindi kayo makatake off. Ang kailangan lang dito, yung tamang mindset, tamang direksyon ng pag-iisip na kailangan ito yung goal. Huwag niyong isipin na maiisahan yung gobyerno, mangungutang kami, good time namin, hindi magbabayad. Hindi ganun yun, dahil hindi ako papayag ng gano'n. Kasi ako, ang gusto ko lang tulungan, yung mga taong gusto tulungan ng sarili. And I've proven that. Maraming yumaman na mga nakadikit sa akin noon. Kasi ang gusto ko, yung idea i-share. So habang sinishare, pag-aralan mo at maniwala ka. Hindi yung susugaban mo lang, akala mo maisahan mo ako. Hindi mo ako maisahan. Ang naisahan mo yung sarili mo. Diba? Akala mo tama kayo pala. Hindi eh. Ikaw ka pala. So yan yung gagawin natin. So I hope lahat kayo yan ang iisipin. Paano makawala sa chain, sa cycle ng poverty. Diba? So nang mangyayari yun inshallah, then I will be very happy. Na makita ko kayo, minsan siguro mag-get together tayo ulit. Hindi na urban ball. Baka hindi pagkasya pa ipaparking dito. Mga urban rigs na, di ba? So, yun yung kailangan natin. Inshallah. Okay, so yun. Ngayon, mag-uumpisa tayo dito sa Sangguniang, maraming masyadong trabaho. Hindi ko alam kung paano na-resolve yung lahat ng issues. 10 yun eh, 10 ang solution ko. Hindi ko alam kung paano ma-resolve yan ng mabilis. Pero in a way, 3 years naman yan. Unahin dapat ng city yung mga unang problema. May nag-text na nga, paano ba yan? Kahit sabi, ganito. Yung fruit stand, hindi na yata fruit stand. So yan yung mga issue. Wala ka, hindi ka na makadaan kasi 2 linya ng kasada, may nakaparking, 1 way na yung kasada. Kasi these are the main issues ng city. Konting ulan, baha.
Sabi na nga po, paano may isol pa? Sabi, hindi naman ako mayor yata. Ako siya na yata. Ngayon, paano natin tutulungan si mayor na maayos yan? So, inshallah, yan yung mga kinakaharap natin. Ngayon, kayong lahat, kung anong problema niyo, ulitin ko, isulat niyo sa sanggunian. Okay? Para yung mga konsihal, yung mga committee kumilos. Kahit hindi ko yung committee, i-refer ko yan sa committee na in charge. Mapilitan sila magtrabaho. Diba? Halimbawa, problema niyo dyan sa area niyo, Committee on Public Works. After 1 week, walang ginawa, sulatan niyo ulit. Diba? Hanggang i-threaten ninyo na dereliction of duty ang kaso niyan, matanggal ka sa trabaho. So yun yung gagawin natin para lahat ng tao mamulat na meron kayong trabaho, kaya kayo nagkonsyal, kaya kayo susweldo na malaki dahil may trabaho kayo. Remember nung kampanya na nako kayo. Diba? Kaya nga ako, hindi ako magbabayad ng butante kasi magtatrabaho ko. So anyway, mahaba na. Abangin natin iba, 11:26, and then si Mike, hanggang with the beautiful wife, yung only wife, ha? Hindi ba kalusot dyan? So anyway, yun lamang, maraming salamat sa pagpunta ninyo dito, maraming salamat sa paghirap ninyo nung election day, hindi kayo nagkamali. And I promise you, you will be proud